Mahilig ka bang sumali sa mga dating apps o makipag-chat sa mga estranghero sa social media? Sa kwentong ito, isang dalaga ang nagdesisyon na makipagkita sa lalaking nakilala niya lamang sa Facebook pagkatapos nilang mag-usap ng mga ilang araw. Ngunit sa halip na magkaroon ng isang romantikong date, siya pala ay dadanas ng impyerno ng gabing iyon. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Kaya sit back, relax at i-enjoy ang video na ito dahil sisimulan na natin ang kwentuhan. Isa sa mga malalaking isla ng bansang Greece ay ang lugar na tinatawag na Rhodes. Nakatira doon ang 21-year-old na university student na nagngangalang si Eleni Topalodi. Siya ay pinanganak noong January 15, 1997 sa border city ng Tirimotiko sa kanyang mga magulang na sina Kola at Giannis Topalodi. Sa paglalarawan ng kanyang mga magulang, si Eleni ay isang matalino at masayahing bata na madalas mong makitang nakangiti. Nagdala ito ng lubos na kasiyahan sa kanilang buhay na masasabi nilang mas nagkaroon ng kulay ang kanilang tahanan. Dahil din sa kanyang mga mababait na magulang, lumaki siya at ang kapatid niya ng may punong pagmamahal at suporta sa kung anuman ang kanilang hilig at pangarap na gawin. Bilang isang taong may mataas na pangarap, masipag ito sa kanyang pag-aaral na hindi ito basta-bastang nagpapahuli sa klase. Dagdag pa doon, may angking talino din ito sa pag-aaral ng mga lingwahe na sa edad na 18 years old, naging fluent na ito sa pagsasalita ng Greek, Ingles at Arabic. Nang mga panahon ding ito, bagaman sobrang mahal niya ang kanyang pamilya at medyo may pag-aalala ito na mahiwalay sa kanila, mas naging malakas ang kanyang pagnanais na subukang maging independent. Kaya pagka-graduate nito ng high school, nagpasya siyang lumipat sa isla ng Rhodes para mag-aral sa Aegean University. Pagkarating niya roon, di naman nahirapan si Eleni sa pag-adjust sa buhay sa isla. Bagkus, sobrang minahal pa nga niya ang chill lang na atmosphere nito, pati na rin ang mababait na mga lokal doon. Dito niya na rin napagtanto na ito na ang lugar na gusto niyang tirhan ng pangmatagalan. Siyempre, mahal pa rin naman niya ang kanyang pamilya, ngunit naiisip rin ito ang pagsisimula ng sarili niyang buhay. Sa pagtagal pa niya sa isla, nagkaroon ito ng maraming kaibigan na halos lahat ng mga taong nakikilala niya ay sobrang nagustuhan ang kanyang personalidad. Dahil din sa kanyang mga nakakahawang ngiti, medyo kalog na ugali at natural na ganda, maraming lalaki din ang mabilis na nagkagusto sa dalaga. At noong November 2018, nagsuscroll ito sa Facebook nang nakatanggap siya ng message mula sa binatang nagngangalang Alexander Luka o mas kilala sa palayaw na Alex. Si Alex ay isa namang 19-year-old na nagmula sa bansang Albania na kasalukuyan ding nakatira sa isla. At sa pamamagitan ng mga pag-chat niya sa Facebook, nagpakita ito ng isang magiliw na ugali. Naging mabait ito kay Eleni, palaging pinupuri ang hitsura ng dalaga at madalas pang makipagbiruan na mabilis itong naging komportable sa kanya. Maliban pa doon, matipuno din ang pangangatawan nito kung saan siya ay madalas na sumasali sa lokal na mga marathon at ang karamihan sa mga events na iyon ay para pa sa mga charity. Ang bagay na iyon ay isa sa naging pinakamalaking factor kung bakit siya nagustuhan ng dalaga. Kaya sa mga sumunod na araw, nagpatuloy pa ang pag-chat ng dalawa kung saan napag-uusapan nila ang kanilang mga interes at hilig na nabanggit pa ni Eleni ang hilig niya sa pagta-travel at pati na rin ang pagmamahal nito sa isla. Pagkaraan ng isang linggo, doon na nagpasya ang dalawa na magkita ng personal para sa isang opisyal na date. Wala naman sana silang eleganteng plano, at iyon ay simpleng dinner lang sana sa isang lokal na kebab restaurant na maituturing na fast food sa Greece. Kaya noong November 27, 2018, parehong naghanda ang dalawa sa una nilang pagkikita, kung saan nag-alok din si Alex ng pagsundo sa apartment ni Eleni na malugod naman tinanggap ng isa. Lingid sa kanyang kaalaman ng mga oras na iyon,
ang pakikipagkita kay Alex ay may kapalit na hahantong sa gastos na higit pa sa 1 meal ng pagkain. Dumating ang Tuesday, ang date ng dalawa ay nakaschedule ng mga bandang 10:00 ng gabi at habang papalapit na ang oras na iyon, naghahanda naman si Eleni ng kanyang sarili para sa kanilang pagkikita. Eksaktong pagtapak ng 10:00, dumating si Alexander sa harapan ng apartment sakay ang isang pickup truck upang sunduin ang dalaga. Pinark nito ang sasakyan sa di kalayuan bago pumunta sa harapan ng complex. Makikita din ito sa surveillance camera na naglalakad ng pabalik-balik sa harapan ng apartment hanggang sa nakalabas si Eleni sa building upang simulan ang kanilang date. Hinalikan pa ni Alexander si Eleni sa pisngi bago sila naglakad patungo sa nakaparadang sasakyan ni Alex sa kanto. Pagkadating doon, ikinagulat ni Eleni nang makita niyang hindi lang pala sila ang sasakay sa kotse. Dahil naghihintay sa may likurang upuan ay isa pang lalaking hindi niya kilala. Ito naman ay lubos niyang ikinalito dahil anong klaseng lalaki ang nagdadala ng kaibigan nila sa unang date. Sa kabila nun, kahit medyo awkward ang sitwasyong ito, nagpakilala pa rin ang estranghero bilang si Manoli Cocoras. At dahil ayaw niyang gumawa ng gulo sa unang date nila ni Alex, tinanggap na lamang ng dalaga na ito ay kasama nila sa kanilang date kung saan ang tatlo ay dumiretso ng pumunta sa pinag-usapan nilang kebab restaurant. Kilalanin naman natin ng konti ngayon ang kaibigan ni Alex na si Manoli Cocoras. Si Manoli ay anak ng isang mayaman at maimpluwensyang lokal na pamilya sa isla. Sila ay nagmamay-ari ng maraming shops, bars, restaurants at mga real estate. Kaya bilang lumaki siya sa marangyang buhay, nasanay itong nakukuha kung ano man ang gustuhin niya. At upang magawa iyon, madalas niyang gamitin ang kanyang pera. In short, siya ay maikukonsidera mong isang spoiled brat. Dagdag pa doon, ilang beses na rin itong nagkaroon ng record sa mga otoridad kung saan ito ay na-involve sa pagnanakaw o di naman kaya ay aggravated assault. Pero ang lahat ng ito ay nalusutan niya syempre gamit ang pera at impluwensya ng kanyang pamilya. Lumalabas din na ang ginamit na pickup truck ni Alex para sa date nila ni Eleni ay pinagmamay-ari ng ama ni Manoli. At sa buong oras na kasama nila ito, wala siyang ibang ginawa kundi ipagmayabang ang yaman at estado sa buhay ng kanilang pamilya. Sinabi din niya kay Eleni na may malaking summer house sila na di kalayuan lamang mula sa restaurant sa Lindos. Doon na niya minungkahi sa dalawa na imbes na tumambay sa isang fast food joint, dalhin na lang nila ang kanilang pagkain at doon na magpalipas ng oras sa kanilang summer house. Ngayon para kay Eleni, ang request niyang ito ay napaka-straightforward para sa una nilang pagkakakilala. Pero dahil si Manoli ay napaka-persuasive na tao at mukhang sumasang-ayon din sa ideyang iyon si Alex, pumayag na lamang siyang sumama kahit pa ito ay nakaramdam ng pag-aalinlangan. Hindi na rin siya sigurado kung ano na ang nangyari sa date nila ni Alexander dahil ngayon parang sobrang nag-iba na ang simple nilang plano. Kaya habang sila ay nagmamaneho patungo sa summer house, pagkatapos nilang pick upin ang in-order nilang pagkain, si Eleni na medyo napagtanto na siya ay parang nasa kakaibang sitwasyon, ay nagpasyang i-text ang isa sa mga kaibigan niya na tawagan ang kanyang telepono pagkalipas ng 1 oras. Nang puntong iyon, nag-iisip na itong gumawa ng palusot upang makauwi na agad nang hindi na babastos ang dalawa dahil hindi na rin maganda ang kanyang kutob. At ang ideyang pumasok lang sa isip niya ay sabihin sa dalawa na kailangan na niyang umuwi dahil sa hinahanap na siya ng kanyang kaibigan. Iniisip din niya na kung alam ng mga binata na may taong nakakaalam kung nasaan siya, siguradong hindi sila susubok na gumawa ng masama. Dumaan ang 1 oras, kagaya ng hiniling ni Eleni, tinawagan niya ang cellphone nito pero patuloy lang ito sa pagring at pagdiretso sa voicemail. Bagaman ito ay hindi karaniwan, ang inisip lang ng kaibigan niya ay baka nawala na ng baterya ang telepono nito o di naman kaya ay nagbago na ang isip niya sa pag-uwi. Siyempre, ng mga oras na iyon, hindi pa niya naiintindihan ang napakaseryosong sitwasyon na kinalalagyan ni Eleni.
Lalo pa at mukhang sweet at normal lang naman ang pag-message nito sa kanya. Sa kasamaang palad, wala sa dalawang senaryong naisip niya ang nangyari. Sa katunayan, ang tunay na dahilan kung bakit ay mas malala pa at nakakakilabot. Dahil pagkatapos ng pagpunta sa kanyang palpak na date, tumagal pa ang pananahimik at hindi pagpaparamdam ni Eleni sa buong gabing iyon. Dagdag pa roon, hindi rin ito umuwi sa kanyang apartment. Sumunod na umaga, November 28, 2018, dalawang lokal ang pumunta sa gilid ng bangin upang manghuli ng mga isda. Ngunit habang sila ay naghahanap ng magandang pwesto, may kakaibang bagay na kumuha ng kanilang pansin malapit sa mga bato sa baba. Dahil sa pagiging mausisa, pinuntahan nila ito kung saan nangilabot ang dalawa nang napagtanto nilang katawan pala ng tao ang kanilang nakita. Agad silang tumawag ng pulisya pagkatapos noon at mabilis namang pinuntahan nila ang lugar. Sa pakikipag-usap sa mga officer, binanggit ng dalawang mangingisda na nagulat silang hindi tinangay ng agos papalayo ang katawan. Ang tubig sa dagat ng umagang iyon ay mababaw at ang alon ay mahina lamang. Kung ang katawang iyon ay natangay ng tubig papalayo kagabi, sigurado silang hindi na ito muling madidiskubre pa. Ang labing ito ay makikitang isang babae at ang nakakalungkot lang, nabugbog ito ng sobra na halos hindi ito makilala. Ngayon, ang natatanging bagay lang na nakita ng mga otoridad na pwedeng pagbasehan ng pagkakakilanlan nito ay ang rose na tattoo sa kanyang paa. Kaya habang naghihintay sa pagbalik ng forensic results, nagsimula namang magtanong-tanong ang mga officer sa lokal na mga tattoo parlors upang subukan kung makakahanap sila ng match. Di nga tumagal, na-identify din nila na ang katawang iyon ay ang 21-year-old na si Eleni Topalodi at siya ay itinapon sa bangin ng nakaraang gabi. Ipinaalam din nila agad ang balitang iyon sa mga magulang ni Eleni, kung saan sobrang kinilabutan sila at nasaktan sa natanggap na balita. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, mabilis nilang napansin na halos ang mga sugat ni Eleni ay nangyari bago pa siya itinapon sa bangin. Nagtamo siya ng maraming saksak sa kanyang katawan, mga paghampas sa kanyang ulo at ito rin ay sinakal. Ang kanyang mga paa naman ay mahigpit na nakatali at dagdag pa sa posibleng motibo sa krimen, siya rin ay nakumpirmang pinagsamantalahan. Kalaunan, hindi naman natagalan ang mga otoridad sa pagtukoy ng kanilang suspect nang tiningnan nila ang surveillance footage sa apartment ni Eleni. Dahil pagkatapos lumabas ng impormasyong iyon, naaresto nila kaagad ang dalawang binatang sina Manoli Cocoras at Alexander Luca. Habang nasa kustodiya ng pulisya, hindi na nakakagulat na ang spoiled brat na si Manoli ay mariing dineklara ang kanyang pagka-inosente. Gayunpaman, ang kaibigan niyang si Alex ay mabilis na tumiklop. Sa kanyang interogasyon, umamin ito na siya at si Manoli ang responsable sa lahat ng nangyari kay Eleni. Ang mga sumusunod ay ang detalye ng kanilang ginawa base sa kwento nito. Pagkakuha din umano nila ng order na pagkain, silang tatlo ay pumunta na sa summer house ni Manoli malapit sa Lindos. At habang nandoon, tumambay sila sa rooftop, kumain ng binili nilang kebabs at uminom ng konti. Pero pagkatapos noon, lumabas din ang tunay nilang intensyon at inalok ng mga binata si Eleni na makipagtalik sa kanila. Ikinagulat naman iyon ng dalaga dahil una, isang linggo pa lang niya nakikilala si Alex at si Manoli naman ay estranghero lamang para sa kanya. Isa pa, hindi naman iyon ang rason kung bakit siya nakipag-date. Kaya pagkatapos tumanggi sa dalawa, doon na nag-iba at naging bayolente ang mga bagay dahil ang dalawang binata ay hindi tinanggap ang pag-ayaw nito. Doon na nagpalabas ng kutsilyo ang isa sa kanila para takutin si Eleni, habang ang isa naman ay hinawakan ito ng mahigpit. Sinubukan rin ng dalagang manlaban sa dalawa pero hindi niya kinaya ang lakas nila. Dito na siya dinala ng magkaibigan sa baba sa loob ng isang kwartong may nakalagay na 2 foam at ginawa ang pangahalay. Pagkatapos noon, binugbog din nila ito banda sa kanyang ulo hanggang sa nawalan siya ng malay.
Nang ito ay nahimasmasan na, muli itong lumaban sa dalawa upang subukang iligtas ang sarili. At dahil sa takot at pasakit na kanyang nararamdaman, sinabihan niya ang mga ito na ire-report niya sila sa pulisya. Ngunit ito naman ang hindi pwedeng hayaang mangyari ni Manoli dahil bahagi siya ng isa sa mga kilalang pamilya sa kanilang lugar. At kung ilalabas ni Eleni ang tunay niyang malahayop na ugali, ang reputasyon niya at ng kanyang pamilya ay parehong masisira. Dahil doon, lumakas pa ang marahas niyang intensyon at ang tanging paraan lamang na naisip niya upang hindi iyon magawa ni Eleni ay siguraduhin hindi na ito makakapagsalita o di naman kaya ay tuluyan na lamang itong maglaho. Dito na nila unang sinubukang patayin ang dalaga sa pamamagitan ng pagsakal sa leeg nito, pero nang hindi iyon gumana, paulit-ulit naman nila itong hinampas ng plantsa sa ulo. Ngunit muli, hindi pa rin namatay doon si Eleni. Dahil dito, binuhat nila ang dalaga pasakay sa pickup truck na pinagmamaneho ni Alex kanina at pumunta sila sa gilid ng isang bangin. Nang walang pag-aalinlangan, kinaladkad nila si Eleni mula sa loob ng pickup truck at itinapon ito sa madilim na tubig sa baba. Ang dalaga ay tinatayang bumagsak mula sa taas na nasa 10 meters bago tumama at lumubog sa tubig na nasa hanggang bewang naman ang lalim. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga dinanas niya noong gabing iyon, buhay pa rin ito. At nang may malay pa pero paralisado na, hindi na niya magawang tumayo o lumangoy pa na ito ay namatay ng dahan-dahan sa pagkalunod sa mababaw na karagatan. At pagkatapos ng pagligpit kay Eleni, ang dalawang binata ay bumalik naman agad sa summer house. Ngayon, bagaman inisip nila na nasolusyonan na nila ang kanilang problema, si Manoli at Alexander ay hindi ganoon kagaling sa pag-cover up sa nagawa nilang krimen. Una, obvious naman na hindi nakaranas maglinis ang dalawa sa buong buhay nila at ang dugo ng dalaga ay kalat pa sa buong property. Dagdag pa roon, pagkatapos nilang tinipon ang mga gamit at damit nito, muli silang bumalik sa crime scene at itinapon rin yun sa bangin. Dahil sa slope at anggulo ng direksyon ng hangin, halos ang lahat ng mga gamit na iyon ay sumabit lamang sa mga tanim sa gilid nang ito ay pabagsak na sa baba. Ang plano sana nila ay paanurin ang mga bagay na ito sa alon, pati na rin ang katawan ng dalaga sa gitna ng karagatan. Pero wala sa dalawa ang nag-abalang mag-check kung low tide ba o high tide ng gabing iyon. Dahil dito, nakolekta lamang sa isang lugar ang karamihan sa mga ebidensya na masasabi mong hindi ito masyadong pinag-isipang plano. At sa alam na natin, nang mismong sumunod na umaga, agad na nakita ng dalawang mangingisda ang katawan ng dalaga. Pagkatapos sinuyod ng mga otoridad ang summer house at inimbestigahan ang bawat sulok nito, sa kabila ng pagsubok ng dalawa na maglinis, klarong-klaro pa rin makikita na may nangyaring krimen doon. Ang mga bahid ng dugo ni Eleni ay natagpuan sa kusina, hallway, banyo at pati na rin sa mga hagdan. At halos ang buong lugar ay puno ng iba pang mga ebidensya. Nang nagsimulang kumalat ang balita sa buong isla pagkatapos maaresto ng dalawa, obvious mong makikita ang pagka-xenophobic ng lokal na media tungo kay Alexander. At habang tinuon nila ang lahat ng sisi sa kanya, marami sa mga istasyong ito ay pinalabas na si Manoli ay nadamay lamang sa mga nangyari at hindi talaga ito kasama dapat sa krimen. Siyempre, iyon ay malayo sa katotohanan dahil kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ilang beses na rin nasangkot sa gulo si Manoli pero palaging naaayos iyon gamit ang pera at estado ng kanilang pamilya. Ang malala pa, nadiskubre din ng mga otoridad na ang mga kasong kinasasangkutan nito dati ay related din sa mga sexual na pang-aabuso. Ngayon, sa bagong kinakaharap niyang kaso, muli na namang naglabas ng malaking pera ang Cocoras family upang resolbahin ang gulong kinasasangkutan ng kanilang mahal na anak, umaasang ito ay maliligtas nila mula sa pagkakakulong. Sa buong paglilitis, parehong nagsisihan sina Alexander at Manoli sa pagkamatay ng dalaga.
Ang bawat isa sa kanila ay nag-claim na dinamay lang sila ng isa mula sa panghahalay, pagpatay at hanggang sa pag-cover up ng krimen. Pero kung ito nga ay totoo, bakit wala sa kanila ang sumubok na pigilan ng isa o tumawag ng pulisya pagkatapos ng pangyayari? Dahil wala sa kanila ang gumawa noon, ang mga dahilan nila at palusot ay parang walang katuturan sa mga otoridad. Isang issue pa na bahagi ng kasong ito, ang media at maging ang korte ay pinaburan syempre si Manoli kaysa kay Alexander. Ito ay dahil sa pagka-xenophobic nila na common ang problema sa bansa ng Greece. Ibig sabihin, kung ikaw ay ibang lahi, sa loob ng korte, iba na agad ang trato sa iyo kumpara sa taga roon talaga. During sa paglilitis ng kaso, pininta ng kampo ni Manoli si Alexander bilang isang foreigner na naging masamang impluwensya sa anak ng isang butihin at mayamang pamilya. Ibig sabihin din ito, ang lahat ng dating offenses ni Alexander sa batas ay pinalabas nila at piniresenta sa korte, kung saan si Alexander pala ay humarap din sa iilang kaso ng assault at sexual na pang-aabuso. Isang makakalungkot pang bahagi ng kasong ito, sa pagpapatuloy ng paglilitis, pinalabas ng media na si Eleni ay isang malanding babae na ginusto daw ang nangyari sa kanya. Dagdag pa nila, wala din daw itong committed na relationship dahil mas gusto niyang makipag-flirt lang sa iba't ibang lalaki. Mentally unstable din daw ito at diniin nila na siya talaga ang may gusto ng threesome. Ginamit naman ng depensa ni Manoli ang mga pinagsasabi ng media upang itulak pa ang pagka-inosente ng kanilang anak. At hindi lamang iyon, sinira din nila ang karakter at pangalan ni Eleni sa harap ng korte. Isa pang bagay na hindi ko nabanggit kanina ay hindi ito ang unang beses ni Eleni na makaranas ng panghahalay. Dahil naging biktima rin ito noon, 2 taon lang ang nakakaraan. Ang nakakagalit pa, binidyotape ng mga gumawa sa kanya ang panghahalay na iyon at ginamit nila ito upang i-blackmail si Eleni na manahimik. Sa kabila nun, naglakas loob pa rin siyang mag-report sa mga otoridad, ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos niyang pumunta sa pulisya upang humingi ng tulong, pinayuhan lang nila itong i-drop ang kaso at itago na lamang sa kanyang sarili ang nangyari. Dito pa lamang, makikita na natin ang pagsasawalang bahala ng mga otoridad sa kaligtasan ng mga kababaihan sa bansa ng Greece. Ito rin ang malaking dahilan kung bakit marami sa mga kaso ng panghahalay sa kanilang bansa ay hindi na umaabot sa korte. Ngayon, kung hindi pa iyon lahat sapat, ang kampo ni Manoli ay nag-file pa ng motion at humiling na huwag maglagay ng babae sa mga hurado. Paniniwala nila, hindi raw mapagkakatiwalaan ang desisyon ng mga ito at maaaring maging bias dahil sa nature ng kaso. Ang pamilya naman ng mga kokoras ay ginamit ang lahat ng koneksyon at pera nila upang mailabas si Manoli sa kulungan. Nakipag-usap sila sa publiko, pinilit ang sariling bersyon nila sa kwento at nagbayad pa ng isang doktor para gumawa ng prescription ng antidepressants para sa kanilang anak upang ipakita na ito ay kaawa-awa. Sa pagdaan pa ng paglilitis, makikita mo ang kayabangan ng 2 binata kung saan madalas silang makitang nakangiti at patawa-tawa lamang kahit pa sa loob ng korte. At mararamdaman mo din na ang parehong magkaibigan ay walang pagsisisi sa kanilang nagawa. Sa huli, pagkatapos ng 2 taong court proceedings at deliberasyon, si Alexander Luka at Manoli Kokoras ay parehong nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Eleni. Bagaman ito ay mukhang maganda pakinggan, sa bansa ng Greece, ito ay kasing ikli lamang ng 10 taon. Dagdag pa roon, sila ay sinentensyahan din ng 15 years para sa kaso ng sexual assault na ang ibig sabihin, meron silang minimum ng 25 years sa loob ng kulungan. Ngayon, kung ikukonsidera mo ang mga dati pa nilang kaso at lalo na ang brutal na pagpaslang kay Eleni, napakaikli lamang ng sentensyang ito. Pero ang isang karma lang sa 2 na kasama sa 25 years nilang sentensya, may mga leak na video mula sa kulungan na nagpapakita na dinanas rin ng magkaibigan ang kahayupang ginawa nila kay Eleni. Hanggang sa araw na ito,
Ang publiko at ang pamilya ni Eleni ay naghihintay pa rin ng paghingi ng tawad ng dalawa, pero mukhang kailanman hindi na nila ito matatanggap. Bilang pag-alala din sa pagkamatay nito, gumawa ang mga magulang ni Eleni ng campaign laban sa femicide. Dahil hanggang sa araw na ito, hindi pa rin iyon kinikilala bilang krimen sa bansang Greece. Ngunit marahil dahil na rin sa nakakakilabot at napakarumal-dumal na nangyari kay Eleni, nagkaroon ito ng malaking epekto sa publiko at maging sila ay sumuporta din sa pinaglalaban ng kanyang pamilya. Ang nakakalungkot lang, hindi na nito maibabalik ang nawalang buhay ni Eleni at hindi na rin niya nakita ang mga taong nagrally para sa kanyang karangalan. Dahil sa maagang pagkawala nito, naglaho na rin ang magandang kinabukasan sana na naghihintay para sa kanya at iyon ay kinuha ng dalawang lalaking walang ibang inisip kundi ang pansarili nilang interes. Bawat taon, sa pagsapit ng kanyang kaarawan, dinadalaw ng pamilya niya ang puntod nito upang maglagay ng bulaklak at ipagdasal ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Isang bagay iyon na hinihiling rin nilang makamtan balang araw. Dito na nagtatapos ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.